online baby selling. Nakaka-alarma ito, ha? Yusek Angelo Tapales, Council for the Welfare of Children. Makakausap natin. Undersecretary Tapales, sir. Attorney, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Kuya Aljo, at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood ng Straight to the Point. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. You're welcome, Yusek Tapales. Ano po ang hakbang na ginagawa ho ngayon ng inyo pong tanggapan laban ho dito sa mas pinaigting pang crackdown ng PNP versus online baby selling? Sus, nakakalungkot naman ito, sir. Opo, go ahead po. Opo, Kuya Aljo, yan po ay talagang nakakabahala. No? Kasi ang Council for the Welfare of Children at ang aming sister agency, ito yung National Authority for Child Care. Ano? Pareho po kami under ng DSWD, ay talagang very active na nag-create ng awareness dito with our friends from the Philippine National Police Women and Children Protection Center. Kasi Kuya Aljo, ang hindi naiintindihan o nauunawaan ng mga nagbebenta ng bata na ang pagbebenta ng bata for adoption man, or for other exploitative purpose, yan po ay trafficking in person. Ano? Pag sinabi niyo pong trafficking in person, talagang life imprisonment po kasi. Ang penalty niyan, baka hindi po nauunawaan po ng ating mga kababayan. Kaya yan po ay talagang nilalabanan natin. Hindi po mga pag-aari, hindi po produkto na dapat ilako na parang binibenta sa palengke ang mga bata. No? For purposes of illegal adoption po ay talagang dapat po i-crackdown po talaga yan at talagang maigting ang pagtutok po ng pamahalaan po ngayon. Okay, gaano ba ka-alarma ito pong modus na ito ngayon sa Pilipinas? Kuya Aljo, I think ito namang mga ganito kahit nung unang panahon may mga incidenting ganyan. Ano? Kaya lang po siguro mas nakaka-alarma, Kuya Aljo, kasi ginagamit ang internet, ang cyberspace, ang social media, parang to facilitate the sale or illegal trade of children, na nakakabahala kasi talagang may mga parokyano po bumibili, whether domestic pa yan. At siyempre, even abroad, yan po ay pwedeng makita at talagang mapahamak po ang mga bata po natin dito sa bansa. Okay. Sa ngayon naman ay talagang target na ng PNP na tukuyin hindi lang local. Meron palang international drug ring suspected of orchestrating human trafficking scheme. Alam niyo po, ang trafficking in persons po talagang maraming yan, kasama na yung trafficking for child labor, trafficking for sale of organs, for sexual abuse, at ito naman may trafficking din for illegal adoption or other exploitative purposes. Marami po tayong nakikita sa balita ngayon na napapauwi ng mga kababayan natin galing sa ibang bansa. Bunsod na rin ng pagsusumikap ng ating law enforcement agencies at saka ng DOJ, IACAT at yung Interagency Task Force, Interagency Council Against Trafficking. So, matagal na po sinusolusyonan niya ng pamahalaan. Actually, ang ating trafficking efforts po ay napakaganda. Nasa Tier 1 po tayo. So, yan po ang pinakamataas na standard sa buong mundo. Ngunit tama ka, Kuya Aljo, etong baby selling naman ay medyo umiingay ngayon. Kaya po, talagang ang ating law enforcement agencies nagsa-cyber patrol, ang National Authority for Child Care, minsan sumasama pa yung mga yan sa mga mga meetings, mga pagpo-file ng kaso po. Ano bang mandato talaga ng Council for the Welfare of Children tungkol ho dito sa isyong ito, sir? Ang Council for the Kuya Aljo, tama po. Ang Council for the Welfare of Children po kasi ang pangkalahatang ahensya ng pamahalaan para sa lahat po ng alalahanin ng bata. So from policy making yan, pag-monitor ng implementation ng law, katulad po nitong trafficking law natin. Ang aming kapatid na ahensya na National National Agency for Child Care po, yung NACC, sila naman po ang punong abala sa adoption and alternative child care. Nagtutulong po kami dito kasi yung bentahan ng bata kalimitan for illegal adoption purposes. Kaya po sila ay talagang galit na galit din dito dahil ang ating pamahalaan kakailan nagpasa ng batas na ginagawang administrative na nga lang po, Kuya Aljo, yung adoption. Ibig sabihin, mabilis, mura, at hindi na nga po kailangan ng abogado. So yung illegal baby selling or yung online or internet adoption na pinapakaalat ng iba, wag po natin kagatin yan. Visit the page of the National Authority for Child Care. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. They will orient you on the expeditious process of administrative adoption. Opo, o kaya nga ang pakiusap natin dito, kung hindi kaya ng mga magulang
sa kanilang iniluwang na mga sanggunian, makipag-ugnayan na lang sa mga kinukulang ahensya kasi meron naman tayong proseso ng adoption. Tama po Kuya Aljo. Oo. No? Alam niyo po, eto Kuya Aljo, no? Siguro explain ko lang. Ang trafficking problem po kasi natin ay hindi yan isolated problem. No? May mga nanay kunyari, nagbebenta ng bata, nagkukumit ng trafficking in person. Yan po ay malawak na problema. No? Na maaring nagsimula sa pamilya. Mahirap na pamilya, inabuso ang bata, hindi pinrovide ng tamang edukasyon, sa eskwelahan, siyempre hindi na nakapag-aral, nakalimutan ng komunidad dahil hindi maayos ang kapaligiran, tapos maaring nasadlak sa informal unions of cohabitation, habang minor de edad, nagkaanak tuloy, diyan ngayon nagbenta ng bata. No? So napakahabang proseso po na maaring pinagdaanan yan. Ano? Kaya ang ginagawa po ng pamahalaan ganito, no? Systems approach, ano? Parang systemic yung approach po natin, it's an acknowledgement na no single agency can solve this problem. Ano? So from prevention yan, policy making, nandyan kami. May Makabata Helpline 1383 po kami para sa rescue and relief na tie up ng PNP. Tapos meron tayong rehabilitation at mga programang intervention. Diyan papasok ang DSWD. At yung yung reintegration to society through legal and administrative adoption. Diyan pumapasok ang NACC po. No? So magkakatandem, magkakatulong po talaga kami dito. Okay. Alright. Meron hong resolution naman, may iba po ako dito, Yusek, ang Senado, set to be filed in Senate to check ito pong activities ng namayapang kriminal na si Ginoong Epstein. Yung footprint dito sa Pilipinas po ngayon. So ano po ang pwede maitulong po dito ng Council for the Welfare of Children? Opo, kami po Jeffrey ay Epstein. Opo, alam po natin yan at napanood na rin natin sa TV yung documentaries tungkol dyan po. No? Alam niyo po kung ano po ang maitutulong namin sa House of Representatives o sa Senado. Basta po investigasyon na concern ang bata, ang kalalagayan ng bata, pang-abuso ng bata. Kami po ay willing mag-participate po dyan to serve as resource persons po. Marami na po tayong inupuan na sinalihan ng mga investigasyon ng Senado ng mga nakaraang taon po. No? So we are alarmed if violence of children is really being committed, especially by foreigners. At hindi po tayo papayag dyan. Ang trust po kasi ng Pangulo, ng pamahalaan po, ang violence against children po, kasama na ang sexual abuse, online man or offline, ay pababain. At yan po ay bumababa since 2022 po. No? Okay. Pangulo, yung mensahe na lang po, Yusek Angelo Tapales sa lahat, no? Para ma-aware tungkol ho dito sa modus na ito, lalong-lalo na child trafficking, ito pong pagbebenta ng mga sanggol online. Go ahead po, paano maiwasan ito? Opo, thank you Kuya Aljo. No? Pinapaalala ko po sa lahat po na nakikinig, mga magulang, mga nangangalaga ng bata, ang pagbibenta po ng bata, paglalako ng bata for illegal adoption purposes man, for other exploitative purposes, ay kinoconsider na trafficking in persons under our expanded anti-trafficking law. At yan po ay life imprisonment po. No? So wag po natin gawin yan. Hindi po natin pag-aari ang mga bata. At talagang dapat sila ay minamahal at pinapalaki natin dahil sila ang next generation natin. Ano? Alam niyo po Kuya Aljo, sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit naming pinapaalala na sa bagong Pilipinas bawat bata mahalaga. So basta bata po, tayo dapat ang bahala. Maraming salamat, Undersecretary Angelo Tapales, Council for the Welfare of Children. Good morning. Thank you po. Thank you. Good morning. Thank you. 8:30 ng umaga. DCXL 558.